Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Nagtataka ka ba kung bakit yung mga bagay na gustong-gusto mo, yung mga dapat para sa'yo, ay ginagawa na ng iba, o kung hindi na may nasa kanila na? Isa sa mga katotohanan na natutunan ko sa buhay ay kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa mga bagay-bagay na pinagkaloob ng Diyos sa atin, kunwari sa trabaho, sa pamilya, sa asawa, sa mga relasyon, sa negosyo, ay pwedeng bawiin ng Diyos. Pwede niyang ibigay sa mga mas nararapat na tao na mapagkakatiwalaan. Ito yung natutunan ko sa buhay, na dapat pala, maliit man o malaki yung mga bagay na nasa atin ngayon, kailangan nating pangalagaan ito. Iaray lagi sa Diyos. Gawin natin ang lahat. Pagyamanin ito kahit walang nakikita, walang nakabantay sa atin, ginagawa natin ito at pinapahalagan. Magandang example dyan, trabaho. Pag hindi natin pinapahalagan yung ating trabaho, binabaliwala, sinasayang ang oras, o hindi binibigay yung tamang serbisyo, tamang trabaho, kapatid, magtataka ka na lang bakit nasa kaibigan mo na o nasa isang mas mapagkakatiwalaan na tao. Ito ay paalala ng Diyos sa'yo at sa akin ngayon na anumang bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, dapat lagi nating pahalagaan, pasalamatan ang Diyos lagi. Huwag tayong magreklamo dahil ito'y biyaya ng Diyos at gawin natin ang lahat para sa Kanya, para anumang bagay na ginawa na natin ang lahat tapos hindi pa rin matanggap ng iba o mapasalamatan tayo o mapuri tayo, okay lang dahil ginawa naman natin sa Diyos, di ba? Ang mahalaga, pinapasalamatan natin at pinapahalagan yung bigay ng Diyos sa atin. Ito nangyari sa Ebanghelyo ngayon. Dahil yung mga alagad ni Jesus ay nagrereklamo. Sabi nila, bakit yung mga hindi natin kasama sa grupo nagpapalayas din ng masamang espiritu sa pangalan ni Jesus at gumagaling? Kaya sabi ni Jesus, hindi natin sila makaaway. Mga kakampi natin yan, mga kasama natin. At binibiyayaan ng Diyos sila dahil meron din silang kapangyarihan ng magpalayas ng masamang espiritu. Kaya kapatid, ito ang magandang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, na anumang bagay na meron tayo sa buhay, dapat pagyamanin, dapat pasalamatan ng Diyos. Dapat ibigay natin ang lahat ng ating lakas, ng ating pananampalataya para sa Diyos lang. So, isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless and God is good. Kung tayo po ay nabiyayaan sa reflection muli sa araw na ito, abay, ipagkalat natin, punuin natin ng good news ang social media at gawing viral ang salita ng Diyos. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos dahil narito pa rin ako sa Bahamas, napaganda po ng tanawin, at nawa ay palaging tayong biyayaan ng Diyos, tayo ay basbasan lahat ng Diyos, kasamahan lagi ng Diyos, anuman mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. God bless and God is good.